Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Andyan na mga ulupong. Andyan na yung mga bumibira kay BP Sara. Noong nalaman nila na nag-announce na si BP Sara ng kandidatura sa 2026, kalain nyo. Yung mga aso ni Tamba ay nagsisilabasan na. Meron na namang pang-apat na impeachment case laban kay BP Sara. Sino naman ang naghain yan? Abangan nyo sa ating video. At yung nadisbar na si Ob-Ob, nagngangawa. Hindi raw mananalo si BP Sara. Talurin nyo. Galingan nyo ang paninira. Para pag na-back to you kayo, nakakahiya kayo. Ang dami nila mga pakulo, pakwela, talagang dumadagsa sila. At Risa Hontiveros magdideklara na sana binasag ni Guanzon. Actually, nagsabi na rin ito na babaguhin niya raw. Yung new, ano ba sabi niyo? Meron siyang maraming sinabi. Bakit hindi mo ginawa yan? Tapos ngayon mag-new ka. Wow. Basag siya kaya Atty. Guanzon pambato ng oposisyon daw siya. Yan ang sabi dito. Risa, pambato ng oposisyon. Diyos ko po. Hindi nyo ba alam, nagkakatalo-talo na. Dahil itong si Asong Sira, si Kaning Bahaw, binabanatan na ngayon si Bambam. Si Bambam na alam naman natin na magkapareha sila ng kulay. Ang sabi dito, sa balita na ito, Senator Bom, binatikos ni Asong Aw-Aw sa pahayag na Duterte Drago. War trial. Ano kaya ang gusto nito ni Bom? At ano naman ang banat nito ni Trililing? Wala silang kabig sabihin. Puro ayaw nila. Tapos nakikita natin si Bambam, medyo napapansin nyo? Medyo kumikiling-kiling na si Bambam. Naku po, eto na ba ang sinyales na magkakaroon na ho ng ang tawag doon? Baligtaran. Kasi, kaya siguro inaaway na ni Trililing ito di umano, talagang gustong-gusto ni Trililing na si Virus ang magpresidente. Siguro, kaya nagpapahiwatig na rin ito si Bambam, hindi na siya magandang kasama. Kasi baka mamaya, mag-jump siya sa pagka-presidente. Kasi yung parang, ano ba tawag doon? Parang survey, kasama si Bambam sa kasama si Bambam sa pwedeng magpresidente. Ayun yung nasa video. Sino-sino ba nandun? 33% kay BP Sara, si Ate Lenny, si Virus, si Kiko Matching, si Bombom, si Senador Bongo, si Senator Robin. Andun sila Di ba? Ito good news. Hindi ko alam kung good news sa inyo to Kasi, natanong lang si Senator Robin kung sino ang kanyang vice. Aba! Si Ate Amy ang nasasabi sa video. Pero, hindi pa tayo sure. Baka mamaya si BP Sara ay mamili ng isang magaling, maasahan, may dignidad, at talagang lumalaban. Kung ako papipiliin, huwag kayong magagalit sa akin Senator Marcoleta ako. Diyan tayo kung ikaw, papipiliin, nandiyan comment section, Mabilis lang yan. At ipasok na natin. Masyado ka madaldal, Kuya Goods. Biglang umingay ang mundo ng politika ngayong araw matapos ang isang hindi inaasahang press conference ni Senator Risa Hontiveros, isang hakbang na agad binasa ng marami bilang senyales ng pagkasabik, o kung tutuusin ay pangangati, na mailatag ang sarili bilang posibleng magiging mukha ng oposisyon sa 2028 laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa panahong malinaw na may frontrunner na sa susunod na halalan, bawat galawin ng oposisyon ay hindi na tinitingnan bilang ordinaryong aktibidad, kundi bilang maagang maniobra sa mas malaking laban na paparating.
Wait lang bago kayo mag-ilusyon. Oo, yung survey na 33%, pwede ba kumalahati ka lang muna? Bago ka magsalita ng, ang layo 2.4% sa 33%. Kunin mo lang sana, labanan mo lang sana yung 0.3. Oo, sabihin natin maka 5% ka lang muna. Mahihirapan ka kay VP Sara pag ganyan ang linyada mo, ganyan ang survey mo. Kasi marami na nagsasurvey, Pebrero pa lang ng 2026, kaliwat kanan na ang survey na dumarating. Meron sa Batangas, meron sa somewhere in Manila, na talagang nakikita doon kung sino ang iboboto nila. Alam niyo, paliwanag ng mga tao, naasar sila sa mga magnanakaw. Asar sila sa pagtatakipan dyan sa Senado. Asar sila sa pagtatakipan sa Kongreso. Kaya gusto nila, VP Sara ang mamuno. Meron akong video nakita, hindi ko lang naisip. Baka nandito pa. Ang sabi dito, si VP Sara talaga matapang, maaasahan. At siya lang talaga ang pwedeng magpresidente na, matatakot yung mga durobo magnakaw. Totoo nga naman. Ay, wala na dito yung video. Sayang, sayang. Totoo nga naman. Kasi para sa si Tatay Digong 'Di ba? Na, kung napansin niyo yung video niya dati sa Davao. Ganyan ang mga dapat na leader. Mayroong mga kamay na bakal. Yun ang hinahanap natin Pansinin niyo ngayon, nawala yung kamay na bakal. Ang umarangkada ngayon, nauso na naman yung mga snatching, nauso na naman yung mga ano ba yun? Yung kuha ng mga hikaw, mga grabe. Mandurukot, pitas-kwintas, nakukuha na sa camera, sa CCTV. Yung isa, meron pang daladalang tsug-tsug, tsug-tsug, ganun. Meron pang ganun. Delikado na sa panahon ngayon. Hindi ko alam ano ginagawa ng mga, sa panahon ni Tatay Digong, naku, tas-tas yung mga yan. Totoo. Totoo yan, mga kasama. Ipagkumpara nyo na yung naging panunungkulan ni Tatay Digong noon, tsaka yung ngayon. Malayong malayo. Dahil this oras ng gabi, ang mga kapulisan umiikot. Takot kay Tatay Digong. Takot sa kanilang mga superior. Dahil pwede silang ipadala sa Mindanao Yung mga pulis iskalawag noon, pinadala sa Mindanao. Yung ba naman tuloy natin to. Bakit binira ni Atty. Guanzon? Biglang nagdaos ng press conference si Senator Risa Hontiveros ngayong araw, na agad namang umani ng atensyon mula sa publiko at sa mundo ng politika. Hindi pa malinaw ang buong dahilan ng kanyang agarang pagharap sa media, kaya't marami ang nag-aabang sa magiging laman ng kanyang pahayag. Sa gitna nito, lumalakas ang mga haka-haka na maaari siyang maging isa sa mga pangunahing pangalan na posibleng tumakbo sa 2028 national elections. Pangalan na lang, pero laos kagad. Kita nyo naman, tinatawanan sila sa kanilang pahina. Mismong pahina nila, tinatawanan sila. Pangalan lang, masasabi lang na ikaw ay kakalaban kay VP Sara, pero pagdating ng dulo, laglag. Ang tuka, nakalaylay. Yun lang. Baka mamaya ponduhan na naman ng gobyerno. Kasi takot sila kay VP Sara Gagawa sila ng paraan talaga na hindi manalo si VP Sara. Pero, wow. Sa survey pa lang, landslide na. Paano pa kayo aabante? Sa survey pa lang, 33%. At yung mga kinalaban sa survey, aroy, agoy. Tignan natin, pambato nga daw siya. Ayon dito sa mga bali-balita, ano kaya ang sinabi niya, yung pagbabago daw, at new naman, new. Ano ba yung new? Wala nang bago sa'yo. Dahil yung luma, luman-luma na yun, yung PhilHealthFund, talaga namang hindi mawawala. Hindi mawawala yun. Hinahanap ko ng taong bayan, dapat binalik mo, kaso wala, dinorobo mo tuloy. Ang maagang pasabog ni VP Sara, inihahanda na rin daw ng oposisyon ang kanilang pambato sa 2028. Narito ang agenda report ni Hannah T. Ako si Sara Duterte.
tatakbo. Hindi bilang maapektuhan ang Pangulo direksyon at ng timeline ng Pilipinas. oposisyon. Sa paraan. Kahit maagang nagdeklara ng presidential bid si Vice President Sara Duterte para sa 2028. Reaksyon ni Senator Risa Ontiveros sa announcement ng bise, may kalayaan ng lahat para magdesisyon. Sabi ng mga paborito nating mga philosophers, tayo Uy! Sakit, no? Oh, ang sakit. Diyos ko po. Oo, te. Sayang lang pera mo pag tumakbo ka. Oo. Uubusin mo lang yung pinaghirapan mo ng 6 na taon pag tumakbo ka. Oo, ilalampaso ka ni BP Sara. Promise. Oo. Hindi ba kayo naaawa sa sarili nyo? May stress lang kayo pag nalaman nyo yung resulta. Ito ate, bibigyan ka na ng tip ha. Di ba may sarili kang pahina? Oo. Yung pahina mo, tignan mo kung napakaraming tawa sa'yo. Oo, kasi doon pa lang malalaman mo na nagalit sa'yo ang taong bayan. Di ba? Sarili mong pahina yun, tinatawanan ka. Oh, si BP Sara, heart, like, yun. Sa'yo, angry, laughing emoji. Ibig sabihin, ayaw sa'yo ng taong bayan. Kaya wag nyo nang pagpipilitan. Oo, sayang lang ang pera. po ay may free will, so gamitin po natin. Una nang sinabi Bitter, ni Ontiveros na bukas siya maging frontrunner ng United Opposition sakaling siya ang patakbuhin sa hanay nila. Diyos ko Sa isang po. interview, sinabi na rin ni Ontiveros na ang nakikita niyang malakas na kandidato sa 2028 ay ang bise. Pero Ayun naman pala eh. Bakit kailangan mo pang lumaban? Hindi na nga kayo makakawa ng boto. Sa survey pa lang ng False Asia, dihado na kayo. Kumbaga, sa linyada, ano bang terminology doon? Lamang na si BP Sara. Kumbaga, dihadong-dihado, sobrang dihado kayo sa laban na ito. nananatiling focus daw ang oposisyon sa mga reforma at mas mahigpit na pagkakaisa. Yung common values na nahanap namin sa aming hanay, no? Yung pagnanais para sa anti-corruption and Nako po, nasabi mo yan. Te, pwede ba yung PhilHealth paki-explain ano nangyari? Anong anti-corruption mga pinagsasabi ata niya? Ate, nananaginip ba kayo? Nagtatanong lang kami, ha? Kayo na nanonood, naalala nyo pa ba? Yung PhilHealth pa na-issue dito kay Ating. Diba? Tapos anti-corruption. Ano pa, te? governance, yung pag-grow at pag-share ng bunga ng ating mas malakas na ekonomiya. Agay. Te, sabihin mo yan sa amo nyo. Huwag kayong magbida-bidahan at sasabihin nyo, papalakasin nyo ang ekonomiya. Take note, 17 trillion na ho ang utang ng Pilipinas. Oo. Kung sakasakali, na ikaw, kung sakali lang na ikaw ay tatapat kay BP Sara, palakasin mo muna yung boto mo. Sabihin mo muna sa taong bayan na yung survey na 33% at yung survey mo ay malapit sa isa't isa. Pero te, ang layo, te. Kahit sa math mo tignan, i-calculate mo. Te, nakakahiya. 2.4% sa 33%. Diyos ko po, Marimar. Agoy. Oo, pag ganito ang malalaman at mababalitaan nyo. Halimbawa, ikaw ay tatakbo. May bala ka. Kung ako, halimbawa ako, tatakbo ko, nakita ko na yung survey. Back out na. Oo, wag na. Hirap. Oo, ubusin ko lang yung pagod ko, pera ko, stress ko. Diba? Wag na lang. Oo. Dito tayo sa ganang mamamayan. BP Sara tatakbo sa 2028. Ano ang kanilang mga opinion dito sa pagtakbo ni BP Sara? Isa nagdeklara din. Pareho-pareho. Tingnan mo. Bandera ng Pilipinas, nakaitim, at nagsasalita din. Wala lang yung ng OBP. Kasi tinanggal niya dahil ayaw niya sigurong gamitin yung opisina sa pagdedeklara. Oo nga, no? Ano ba ang sabi ni Vice President Sara Duterte? Yan na. Medyo mahaba ito no? Hindi, mga 9 minutes lang. Tingnan natin kung anong dyan yung tanggalin mo na yung intro. natin. No? Sige. Yung intro para mga 5 minutes na lang. Okay, sige. Sige. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umaayong adlaw, kaninyong tanan.
Magandang araw sa inyo lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Yan Jr. na. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tagtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Kita nyo? Diba? Okay lang po yun, BP. At least, alam na namin, napatunayan na natin na talagang hindi magbabago ang mga ugali ng mga yan. Diba? Oo. Kaya yan, humihingi na ho ng patawad si BP dahil tinulungan niya talaga. Talagang tinulungan. Itong mga mapanlinlang na mga panggulo, every week ata, halos araw-araw, nasa Davao nung panahon na nililigawan nila si BP Sara. Yan ang katunayan. So ngayon, ito, ipasok natin dito kay Bombom. Kasi, yung asong hilaw ay yung asong praning, kumakahol na naman. At ang kinakahulan niya, yung mga kaalyado niya. Ano nangyari? Tinawag na bida-bida ni dating Senator Antonio Trillanes IV si Senator Bam Aquino matapos nitong sabihin na dapat dito sa Pilipinas ginagawa ang mga paglilitis sa madugong Duterte drug war. Tanong tuloy ni Trillanes, nagpapapogi lang ba ang senador sa mga supporter ng pamilya Duterte? Nagbabalik si Mean Los Baños. Nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Posible ring arestuhin ang ayon sa International Criminal Court o ICC ay mga co-perpetrators o kasabwat sa madugong Duterte drug war. Kung si Senator Bam Aquino raw ang tatanungin, kung tutuusin ay dito dapat sa Pilipinas ginagawa ang mga paglilitis sa kanila, lalo't nandito rin naman sa bansa ang mga biktima. Maganda raw na dito mangyari ang paghahanap ng hustisya, pero giniit din ni Aquino na nirerespeto niya ang proseso ng ICC. Tumaas naman ang kilay ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa sinabi niya ni Senator Bam. Buwelta ni Trillanes, nagbibida-bida ngayon ang senador na may malasakit kuno sa mga biktima ng drug war, pero wala naman daw ginawa nung kasagsagan ng umano'y extrajudicial killings.
Tanong pa ni Trillanes kung totoong naniniwala si Senator Aquino na sa Pilipinas dapat litisin ang mga EJK cases, kinasuhan niya ba si dating Pangulong Duterte at iba pa nitong kasabwat noong panahon ng war on drugs? Dagdag pa ng dating senador, nagpapapogi lang ba sa Duterte supporter sa Senator Bam kapalit ng mga nagsasakripisyo? Insensitive daw yan at napaka-unfair. Dahil daw sa sinabi ni Aquino, napatunayan daw na nagsasabi ng totoo si Trillanes sa pahayag niyang hindi raw isusuko ni dating VP Leni Robredo si Duterte sa The Hague. Nabash pa nga raw siya noon ng supporters sina Aquino at Robredo. Ganito rin ang naging sentimiento ni dating Commission and Audit Commissioner Heidi Mendoza. Giit niya, ignorante ang senador kung bakit may ICC. Malamang daw, hindi kayang tumaya ng mga biktima ng EJK kung dating Pangulo ng Pilipinas ang kalaban. Masyado raw insensitive ang senador. Madali raw sabihin yung ideal, lalo na kung hindi naman daw kasama sa laban. Ilang beses sinubukang kuhanan ng pahayag ng News 5 si Senator Bam Aquino. Sir, could you get your comment kay Senator Trillanes lang? Unfair daw yung sinabi ninyo na dapat dito litisin. We're going to mass. Answer it. We have a statement already. On time, sir. Reaction, sir. We have a statement already. Pakibasa na lang yung statement natin. Pero sa mga oras na ito, wala pang natatanggap na statement mula sa kanyang opisina ang Senate reporters. Si Senator Risa Hontiveros naman, na kaalyado ng senador, suportado ang kaso sa ICC. Hahayaan na lang daw niya na si Aquino ang magpaliwanag ng kanyang sarili. Masasabi ko lang ay para sa aking sarili na kaya ko sinusuportahan yung pinag-uusapang posibilidad na bumalik ang Pilipinas bilang miyembro ng international. Tigilan nyo na naman yan. Anong bumalik? Ganito lang yan. Oo, may nakwento si Aling Ledesma sa panaginip niya. Kaya ho, nagkakaroon ng ganyan ganyang mga usapin. Alam niyo bakit? May mga pangapangarap yan eh. Yung isa tatakbong presidente. Yung isa gusto rin tumakbong presidente. Yung isa tatakbo rin. Ilan sila magkakakampi dyan na naghahangad? So siguro, sa isip-isip ng isa't isa, kung ayaw mo ko, hindi ako sa papartido sa'yo. Maghahanap ako ng ibang partido. Ayun ang sabi ni Aling Ledesma. Kaya siguro nagbabangayan na sila. At merong nagpapapogi. Nag-uumpisa na magpapogi. At nag-uumpisa ng baka sumakabilang bakod. Sabi ni Aling Ledesma yan, ha? Pwede nating isipin na ganun nga. Kasi bakit niya masasabihin yun? Samantalang magkakampi sila nito ni... O pwede rin sabi ni Aling Dolores at ni Aling Marie, nagchismisan sila kanina eh. Baka siguro paguguluhin nila, kunwari, ito sasanib sa isa, ito sasanib sa isa, at kukuha ng isang nakasentro na kunwari hindi nakikilam sa issue. Para gumanda ang imahe. Analyze ba? Oo nga, chismosa to si Aling Dolores. So ipasok na natin yung mga aso. Yung mga aso na mahilig kumahol pagdating ng mga... Kasi lumabas na naman ang panibagong impeachment case laban kay BP Sara. Ang makikita nyo dito ay yung mga ulupong. Yung mga linta. Yung mga mahilig sumipsip. Oo, sila yun. Unahin na natin ito. Anong pagmumukha ba ito? Si Boy Dila. Pasok. Boy Dila, oh. Mike, tatakan mo na. Ito na yung... Ayun, ang dami yung papel dyan Magkano kalakip dyan? Tsaka si Boy Dila, ano? Oh, Boy Dila, ikaw ba yung may ano niyan, author niyan? Mag-fight? Sila ko. Pero mag-isa lang yung copy nila. Kasi yung 9th copy lang na iwan. Do you swear that this resolution of endorsement was made voluntarily by you out of your own free will and volition? Thank you. Nak, bida-bida na naman si Boy Dila. Ay, Diyos ko po. Sa mga ganitong tao, please lang ho, Maynila, anong distrito ba to? Sa bagay, nga, talo nga pala ito.
Oo, talo nga pala ito pero nanggugulo ano. Ayun lang. O eto naman. Si Boy Ob-Ob. Nakakaawa ang mama. Dahil umeksena na naman. Ano kaya ang kanyang balak? Boss, amo, manager. Oo. Magkano na naman ang kalakip niyan? Walang kapana-panalo itong si Sara na ito kung tatakbo siya bilang presidente. Bakit noong 2022 ay hindi siya tumakbong presidente sa kabila ng pamimilit sa kanya ng tatay niya at sa kabila nung kakasigaw, lumawit Kita mo na. Sabi ko nga sa iyo bakit hindi siya tumakbong presidente? Sabi ko na nga sa iyo, wala ka talagang tako Mahina ang kukote mo Di ba nga nagpaubaya dahil nakiusap yung boss mo? Halos inaraw-araw sila BP Sara doon sa Davao. Alam mo yan. Kaso nga lang buti na lang hindi ka nanalo. Baka tumakbo ulit ito ha. Abangan natin. Bigyan nyo ng boto kahit mga 5 piraso. Pag mga ganitong tao, wala na kayong aasahan. Bakit? Maingay sila pagdating sa mga Duterte. Pero hindi sila maingay pagdating sa amo nila. Bakit ka ganyan, boss? Nagtatanong lang ho kami, Oo, bakit ka ganyan? Anong paliwanag mo dyan? Bakit sobrang ingay mo at gigil na gigil ka kay BP Sara? Dahil ba pag na-back to you kayo? Oo, iyak tawa? Ganun ba yun? dila ng Run Sara Run movement ni Vivian Velez at mga kasama nito. Pero hindi talaga siya tumakbong presidente. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nagpa-survey noon ang Malacanang noong 2021, latter part of 2021, nagpa-survey ang Malacanang. At hindi nila ginamit itong Pulse Asia o SWS. Ang ginamit nila sa survey ay itong kanilang mga congressman na panig sa kanila. At pinag-survey sila, yung tinatawag na internal survey sa kanilang mga distrito. At doon ay nalaman ko ang naging resulta sapagkat maraming mga congressman dyan na mga kaibigan ko rin. At pinarating nila sa akin ang magandang balita na doon sa kanilang Gawa-gawa, nagtatahi-tahi ng istorya. Meron daw survey. Internal survey. Unggoy. Lahat ng survey nyo, lagapak. O kita mo nga, -3. Yung amo mo. Sa trust rating. Tapos, yung isang pinsan, hindi nakasama sa mga kandidatura. O sa president na run sa 2028. Dahil lagapak sa survey. Tapos ano pinagsasabi mo? Dito tayo kay Senator Robin. Dahil for sure, hindi natin alam kung ano talaga yung Deklara, wala na. Ganyan. Sir, kukunin kang diesel. Yun ang Ito, kasi meron nag-react, lalo na si Anta Clara, nag-react na naman agad Good luck daw, good luck. Kayo ang good luck pagdating ng 2028. Lalo na, ang dami mong sinasabi kay BP Sara. Chakidal ka pang nalalaman, Galingan mo, Galingan mo, Anta Clara. Senator Robin. Bakit naman yung iba nung nagdeklara wala namang reaksyon? Sir, kukunin kang diesel. Yun ang BP ko, si Aimee. Pero open kayo na maging running mate? Hindi po, si Aimee ang gusto kong Sara Aimee ako. Aimee as VP, sir, ang tinutulak niya. You think, sir, handa ang Pilipinas sa parehas na babaeng leader na? Panahon na para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. Isusulong niyo po actively yung Sara Aimee? Oo, lahat. Kapag umiikot ako sa ibang bansa, yung lagi sinasabi ko, gusto ko talaga Sara Aimee. Reconciliation ako. Pero kung ako, sa akin naman ito opinion lang, Sir Robin, hindi naman kita kinukontra kasi sarili mong opinion po yan. Ang amin, at sa akin lang pala, hindi amin. Sa akin po, parang mas bet ko si Senador Marcoleta. Siya po ang nakikitaan ko na naninindigan, bumoboses sa lahat ng laro ng politika. Pati sa pagbabati ko sa kanya, binati ko sa West Philippine Sea. Diba? Si Senador Marcoleta ang parang pwedeng ipantapat. Ipantapat ba o itandem kay BP Sara? Yun lang sa akin.
siyempre, susuportahan ako ng mga kapatid na ano dyan. 'Di ba? O, kaway-kaway naman dyan yung mga ano. At saka kung umabot ka na sa video natin ito, sabihin nyo saan lugar kayo para naman nalalaman natin. Yung iba, maabot na ng Amerika. Yung umaabot na ng Australia, Singapore, Germany. Shoutout po sa inyong lahat ha. At lagi kayong susubaybay sa ating munting channel. Palakihin po natin sa tulong nyo. Ang gagawin nyo lang, mag-like, share, subscribe, at hit mo yung notification bell. Hanggang sa muli. Bye-bye, bye-bye.